Hello! Nag-enjoy ba kayo sa laro natin? Oops, hindi lang basta laro yan ha. May kaugnayan yan sa ating recollection. Kaya sige, ito ang meaning niyan ginawa natin. Dude! Okay, first thing first. Balita ko may naparusahan. Doon sa mga naparusahan, thank you ha. Kayo sports ba tawag doon? Yung hindi napipikon. Salamat ha at game na game kayo. Pero ito masasabi ko sa inyo, buti nga sa inyo. Joke! Anong tawag doon? Saan nangyari sa inyo? Ang tawag doon ay consequence of your action. Kasi sabi doon sa rule, number 1, pag ikaw ay tumayo na hindi naman tinatawag, -1. Ayun, atat na atat, tayo ng tayo, minus ng minus, nag-accumulate, punishment ang labas. Pero anyway, yung punishment actually, hindi naman punishment, katuwaan lang. Consequence of your action. Sa science, ang tawag doon ay cause and effect. Cause may ginawa ka, effect may consequence. Diba? Sa anumang bagay na gagawin mo, laging may effect, may consequence. Kaya careful with what you choose in your life. Titignan natin, pag ito ginawa ko, ito yung consequence. For example, nakalagay sa EDSA, bawal tumawid. Tawid ng tawid. Ano mangyayari? Bawal nga tumawid eh. Nasagasaan, kablug, tsugi. Sa Commonwealth nga, di ba? Halos hindi natatapos ang buong linggo. May namamatay, may nasasagasa. Ang laki na nga ng karatula doon. Di ba? Ang nakalagay doon? Bawal tumawid. May namatay na dito. Ang tikas ng ulo. Banat pa din ng banat. Di ba? Kaya dapat ilagay doon. Bawal tumawid. May namatay na dito. Gusto mo ikaw sumunod. Hindi nagtatanda. Kaya isipin din natin, no? Consequence. Cause and effect. Pag ginawa ko to, ano ang magiging consequence? Pag hindi ako gumawa ng assignment, hindi ako nag-aral, anong consequence? Baba ang grade, baka sabit ka pa. Pag nag-aral naman ako, gumawa ako ng assignment, anong consequence? Tataas yung grade, dagdag allowance. Diba? Di ang saya. Okay, next. Did you notice? Kahit ikaw ay inaantok, nakatulala, tinatamad, napapatayo ka pa din pag sinabing, Pamilyans, yes! Napapatayo ka. Bakit? Your seatmates reminded you, uy, tayo tayo! Otherwise, mapaparusahan tayo. O, pinipigilan ka, huwag kayo tumayo, hindi tayo yan, di ba? Reminded. Maganda salitang reminded, reminders. In my life, na-discover ko, there are 3 important reminders that we should always remind ourselves and even your friends. Ano yon? Number 1, be the best and enjoy the best things in life. What do I mean by that? Pag ikaw yung nag-struggle, nag-strive, nag-workout to be the best person as you can be, always, my goodness, the best din yung output. Remember? Consequence of your action. Look at Manny Pacquiao. Nagulat nga ako hanggang Amerika. May commercial siya ng HP tablet. My goodness, ang layo na. Congressman pa, ang layo na nang narating. Nagsimula yun, ha? Doon sa kamao, na-discover niya na ito yung magdadala sa akin sa tagumpay. Pinagbuti niya yung boxing niya. Talagang disiplina. Practice, practice, practice. Tikman mo ang aking kamao. Nag-click, nagbunga. Huwag niyong kakalimutan, ang lahat na nagtsatsaga ay may nilaga. At alam niyo ba yung nilaga kung bakit yun ang comparison? Pag may tsaga, may nilaga? Kasi yung meat, pag laga, ang tagal. Hindi basta-basta. At pag naluto naman, ang lambot, ang sarap. Parang ganun din sa buhay. Pag tsagaan natin yan, i-harness natin, pagbutihan natin yung skills na meron tayo, be the best and enjoy the best things in life. Second reminder, there is a time for everything but not all the time. In Tagalog, may oras para sa lahat pero hindi lahat ng oras yun na lang ang gagawin mo sa buhay mo. Dudes, tsetsempo tayo. May kanya-kanya oras. For example, third year ka, ang moments mo, ang priority mo, mag-aral. Hindi mangligaw. May oras para dyan. Di ba? O ano pa, ang moment mo ngayon, yung priority mo ngayon, kumuha ng mataas na grade. Kasi pag maganda yung grade mo sa high school, my goodness, pag-aagawan ka sa college, ang tawag doon, scholar. Di ba? E di, ang laking ginhawa ng parents mo,
Ibig sabihin, kanya-kanyang panahon, kanya-kanyang pagkilos. Tignan natin, ibabagay natin. Actually, ang dami nang pagbabago sa sarili nyo eh. Hindi mo lang napapansin. Diba? For example, yung boses mo nagbago na. Oh, diba? Dati nung maliit ka, "Good morning, teacher." Ngayon malaki na, "Good morning, teach." O yung mga babae, "Hi, teacher." Nagbago na, di ba? Tumangkad, di ba? Yung iba ay lumapat. Di mga pagbabago na yun ay inevitable changes. Kahit hindi mo papilin, nangyayari sa iyo yun, di ba? Yung mga pagbabago na yun. Yung sinasabi ko ngayon, sabi nga, there is a time for everything but not all the time. Ito yung sinasadya nating gawin. Ito yung ating focus. Ito yung ating direksyon na papel natin. Moments na binubuo natin sa buhay natin. Tingnan mo nga, ano ba yung mga pinapil ko sa buhay ko? Ano ba yung mga moments that happened to me? Yung ba ay nagpasaya sa akin? Nagpaunlad sa akin? Nagpaginhawa sa akin? Just take a second look at it at maintindihan mo, there is a time for everything, but not all the time. Halimbawa, yung mga pasaway, wala nang ginawa kundi araw-araw mag-isip na ikakakonsume ng teacher. Watch out, be careful, kasi ano yung English ng pasaway? Pass away. Imagine, pag patuloy kang pasaway, you will pass away. Machuchugi kang, makulit kang, bata ka. Ibahin naman natin yung timpla. Ibahin mo naman yung style. At sana yung pag-iba o yung pagbabago ng style mo, something that will make you a better person. Better, not bitter. Yung manghihinayang ka sa nasayang na sandali. Ayos ba? Finally, the third and last reminder. There is a God who loves us so much. Period. Walang walang comma, walang dot, period. Ibig sabihin, no requirements. Kahit pasaway ka, hindi magbabago yung pagmamahal niya. Kahit makulit ka, it will never change. He loves you so much. Ito yung paradox. Ito yung kabaligtaran. Dahil sa minamahal ka niya, hindi mo makakayanang maging pasaway. Change will happen to you. You just only have to believe that you have that capacity to change. 3 things. 3 important reminders that you should always be reminding yourself as well as your classmate. Reminder number 1 is be the best and enjoy the best things in life. Reminder number 2, there is a time for everything but not all the time. And the most important reminders of all, there is a God who loves us all. Dudes! Okay ba? Now, move on na tayo sa ating recollection. Gagawa tayo ng Familian Facebook account. Your facilitator will explain to you how to do it. Okay? Para sigurado tayo meron tayong katibayan na yung ating recollection ay hindi lang maging masaya kung hindi meaningful for all of us. See you later, dudes. Bye. Mwah! You know I want to. I know you want me. You know I want to. I know you want me. You know I want to.